Magandang gabi sa ating lahat. So, bago namin simulan ang ating talakayan ngayon ay tayo muna ay manalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon naming Diyos, maraming salamat po sa panibagong araw at sa pagkakataong muli kaming matuto. Hinihiling po namin ang iyong gabay at tasbas sa aming klase ngayon. Naway buksan mo ang aming isipan upang lubos naming maunawaan ang aming mga aralin at punuin mo ang aming mga puso ng sipag, tiyaga at paggalang sa isa't isa. Ingatan mo po ang aming guro at mga mag-aaral at naway maging maayos at makabuluhan ang aming talakayan. Lahat po ng ito ay naalay namin sa iyo. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang gabi muli sa lahat. Ngayon ay tatalakayin natin ang panitikang Filipino bago dumating ang mga Kastila. Sa panahong ito, ang ating panitikan ay nakaugat sa tradisyong pasalita, mga alamat, epiko, bugtong, salawikain at awiting bayan na nagsilbing salamin ng kultura, paniniwala at pamumuhay ng ating mga ninuno. Kami po ay mula sa ikalawang pangkat at bago namin formal na simula ng aming talakayan, nais ko munang ipakilala ang mga kasapi ng aming grupo. Pakilipat po sa susunod na slide. Maraming salamat. So yours truly, Shaina Humauas, Binibining Marilo Lasio, Binibining April Daisy Lacunia, Binibining Taj Zea Laitani, Binibining Cristel Luis Lazo, Binibining Venice A. Montesilio, Binibining Angela Bea Oberes, Binibining Angel Grace Ordinario, Binibining Johanna Ostrea, Binibining Joyce Ann Paglinawan, Binibining Glady Paracueles at si Binibining Pasana Jimel. Sa aming presentasyon, bibigyan diin din namin ang kalagahan ng panitikang ito bilang pundasyon ng ating pagkakakilanlan at kung paano ito nagpatuloy at nagbago sa paglipas ng panahon. Pakilipat sa susunod na slide. Ngayon ay meron kaming inhandang energizer. So, ang gagawin nyo lang ay itatype nyo sa chat box ang inyong mga sagot at iti-take note ito ng aming mga kagrupo. Kung sino yung willing na mag-answer, ay bibigyan namin ng puntos. Okay, so una, ako ay kasabihang may aral. Ano ito? A, bugtong. B, salawikain. I-type lamang ang inyong sagot sa chat box. Nakikita ko sila Joanna, Grace, Audrey. Ang kanilang sagot ay letter B. Okay. So, let us reveal kung ano ang tamang sagot. Okay, tama kayo. Ang tamang sagot ay salawikain. Sunod. Ako ay palaisipan na pinapahulaan. Ano ito? A, salawikain. B, bugtong. Nakikita ko ang inyong sagot. Puro B. Okay. Tama. Ang tamang sagot ay bugtong. Panghuli. Next slide. Ako ay mahabang salaysay ng bayani. Ipiko, salawikain. Okay, A. Let us reveal ano ang tamang sagot. Tama, ang tamang sagot ay epiko. Maraming salamat sa inyong partisipasyon. Ngayon, sa susunod na slide, pakilipat sa susunod na slide. Susunod na slide, okay. Ngayon, ay magsimula na tayo sa unang paksa. So bago natin talakayin kung bakit mahalaga ang panitikan, unahin muna natin ang tanong, ano nga ba ang panitikan? Maaari ko bang tawagin si Binibining Charmaine para basahin ang nasa screen? Magandang gabi, Binibining Shaina. Ang panitikan ay anumang akdang nasusulat o naisasalaysay ng naglalaman ng damdamin, karanasan, kaalaman at kaisipan ng tao. Maraming salamat, Binibining Charmaine. So, ibig sabihin, bawat kwento ng buhay, masaya man o masakit, ay maaaring maging panitikan kapag ito ay naipahayag sa malikhaing paraan. Hindi lang ito limitado sa mga lumang aklat. Ang panitikan ay maaaring tula,
kwento, dula, sanaysay, awit, at maging ang modernong blog, hugot lines at spoken word poetry na nakikita natin sa social media ngayon ay parte na rin ng panitikan. So sa madaling salita, ang panitikan ay salamin ng buhay. Ipinapakita nito kung sino tayo bilang tao, bilang Pilipino, at bilang bahagi ng mundo. Dito natin nakikita ang ating kultura, kasaysayan, at pananaw sa buhay. Next slide, please. So bakit nga ba mahalaga ang panitikan? Next slide. So mahalaga ang panitikan dahil una, ito ay tagapagpadala ng kultura at tradisyon. Mahalaga ang panitikan dahil sa pamamagitan nito, ang mga akda ay naipapasa na kung saan ang mga kaugalian, paniniwala at paraan ng pamumuhay mula sa isang henerasyon ay napapasa patungo sa susunod na henerasyon. Kung wala ang panitikan, posibleng makalimutan natin kung paano namuhay ang ating mga ninuno, kung ano ang kanilang pinapahalagahan at pinaniniwalaan. So meron ako ditong inilagay na halimbawa, ang alamat at epiko tulad ng biag ni Lamang ay hindi lang simpleng kwento ng isang bayani. So ang biag ni Lamang ay isang sinaunang epikong Ilocano na nagsasalaysay ng buhay at kabayanihan ni Lamang. Siya ay isang bayani na nagtataglay ng kakaibang lakas at katalinuhan mula pagkabata. Ipinanganak siyang may kakayahang magsalita agad at may pambihirang lakas. Maaga niyang hinarap ang mga pagsubok sa buhay, kabilang na ang paghihiganti sa mga pumatay sa kanyang ama at pagkikipagsapalaran upang makamit ang pag-ibig ni Ines Canuyan. So ipinapakita ng epikong ito ang mga paniniwala at kaugalian ng mga sinaunang Pilipino tulad ng tapang, respeto sa magulang, paniniwala sa kapangyarihang supernatural at kahalagahan ng pamilya. Ang biag ni Lamang ay hindi lamang kwento ng isang bayani, kundi salamin din ng kultura at pamumuhay ng mga Ilocano na nagiging tulay ng kultura mula noon hanggang ngayon. Okay, next slide please. Pangalawa ay mahalaga ang panitikan dahil ito ay sandata ng pagbabago. So ginagamit ito upang gisingin ang damdamin ng tao at magmulat ng kamalayan sa mga isyong panlipunan. Hindi man direktang nakikipaglaban ang panitikan gamit ang armas, nakikipaglaban naman ito gamit ang mga salita at ideya. At kadalasan, mas malakas pa ang epekto nito. So halimbawa, alam niyo ng lahat kung ano ito, ang mga akda ni Dr. Jose Rizal tulad ng Nulimi Tangere at El Filibusterismo na kung saan ay naglantad ng pang-aabuso ng mga kolonyal na kapangyarihan, kawalan ng katarungan at paghihirap ng mga Pilipino. Dahil dito, maraming Pilipino ang namulat at naudyok na ipaglaban ang kalayaan ng bansa. Ipinapakita lamang na ang panitikan ay may kakayahang baguhin ang isip at puso ng tao. Next slide, please. Pangatlo naman ay, ang panitikan ay tagapagtala ng kasaysayan. So ano nga ba ang ibig sabihin nito? So ang panitikan ay hindi lamang nagtatala ng petsa at pangyayari. Itinatala rin nito ang damdamin at karanasan ng bayan. Halimbawa, noong panahon ng martial law, maraming tula, awit at dula ang naisulat na nagsilbing boses ng mamamayan, daluyan ng protesta at simbolo ng pag-asa sa gitna ng pang-aapi. So sa panitikan, mas nauunawaan natin kung ano ang nararamdaman ng mga tao noong panahong iyon, hindi lang kung ano ang nangyari. Ngayon naman ay, next slide please. Ngayon naman ay alamin natin ang pananaw ni Sauco at Tolentino. So ayon kay Sauco, ang panitikan ay dinamiko, patuloy na nagbabago kasabay ng lipunan. So ito ay patuloy na nagbabago kasabay ng pagbabago ng lipunan. Habang nagbabago ang panahon, nag-iiba rin ang anyo at tema ng panitikan. So halimbawa nito, noon ang panitikan ay makikita sa epiko at alamat. Ngayon ay maaari na nating makita ang mga panitikan sa blogs, like spoken word poetry, online stories, at social media posts na may malalim na mensahe. Ipinapakita nito na buhay ang panitikan at patuloy na sumasalamin sa kasalukuyang henerasyon. Ayon naman kay Tolentino, ang panitikan ay mapagpalaya. Ibig sabihin, nagbibigay boses sa mga inaapi at nagiging daan upang maipahayag ang hinain ng mga masa.
Halimbawa nito ay mga akdang tumatalakay sa karapatan ng kababaihan, kalagayan ng manggagawa at pakikibaka ng kabataan. So sa pamamagitan ng panitikan, nagkakaroon ng lakas ng loob ang mga tao na magsalita at manindigan. Pakilipat po sa sunod na slide. So meron akong katanungan. Kung ang panitikan ay mapagpalaya, paano ito nakakatulong sa iyo bilang estudyante? Maaari ko bang marinig ang sagot mula kay Binibining Dungog? Yes po, Nandyan ka ba? yes, nandito po ako, Binibining. Magandang gabi sa lahat. So, kung ang panitikan ay mapagpalaya, paano ito nakakatulong sa iyo bilang estudyante? Okay, nakakatulong sa akin po ang panitikan bilang estudyante dahil binubuksan nito ang isip ko, no? Sa tuwing nagbabasa ako ng mga tula, ng mga nobela at kwento, parang nakikita ko ang mundo mula sa mga mata ng ibang tao, no? Na gaya ng sabi niyo po na mas maunawaan natin ang nararamdaman ng mga tao tulad ng kanilang mga hirap, yung saya nila, yung takot at pangarap. So dahil dito, natututo po akong maging mas maunawain at hindi agad humuhusga kasi alam kong magkakaiba ang sitwasyon at karanasan ng bawat isa. Salamat. Maraming salamat, Binibining Dungog. So, sa madaling salita, ang panitikan ay sumasalamin ng lipunan, sandata ng pagbabago, at kapagdala ng kultura na kung saan ay sa pamamagitan nito ay binibigyan tayo ng boses upang ipahayag ang ating saloobin. Kaya't mahalaga ang panitikan dahil ito ang nag-uugnay sa nakaraan, kasalukuyan at hinaharap ng ating bayan. At yun lamang po sa aking parte. At ngayon naman ay tatawagin ko si Binibining Lasio para sa susunod na paksa. Maraming salamat. Okay. Salamat sa iyo, Binibining Shaina. Ngayon naman ay dumako na tayo sa dalawang anyo ng panitikan bago dumating ang mga Kastila at ito ay una, pagbigkas at pangalawa ay pasalindila. Marahil kayo ay nagtatanong kung bakit ito ay nasa dalawang anyo dahil po wala pong sistema ng formal na pagsulat noong panahong iyon. Ibig sabihin ang mga akda ay ipinapasa mula sa isang henerasyon patungo sa susunod sa pamamagitan ng pagsasalita, pakikinig at hindi sa pamamagitan ng mga aklat o papel. Pero bago yan, atin munang tatalakayin kung ano nga ba ang pagbigkas. Pakilipat po. Okay. Pag sinabi nating pagbigkas, ito po ay paraan ng pagpapahayag ng panitikan sa pamamagitan ng pasalitang pagsasabi o pag-awit. Ito po ay tumutukoy sa malakas na pagsasabi o pag-awit ng mga panitikan. Ginagawa ito tuwing may pagtitipon, ritual o simpleng pagsasama-sama ng pamayanan. Dahil dito, natutuhan ng mga kabataan ng kultura, paniniwala at kasaysayan ng kanilang lahi sa pamamagitan ng pakikinig sa mga nakatatanda. At ilan lamang sa mga halimbawang ito ay ang pakilipat po. Okay. Ang una ay bulong, pangalawa tugmang bayan, bugtong, epekos, salawikain, awiting bayan na patula. Pero ano nga ba ang bulong? Okay. Pag sinabi nating bulong, ito po ay maikling panalangin o orasyon na binibigkas ng mahina, karaniwan sa ritual o paniniwalang katutubo. Ang halimbawa nito ay ang bulong sa pagpapagaling na binibigkas ng albularyo. Ang tugmang bayan naman po ay isang maikling awit o tula na may tugma at ritmo. Ginagamit sa laro trabangan. So ang halimbawa po nito ay Leron-Leron Sinta. Kapag kinanta niyo po ang Leron-Leron Sinta, may tugma at ritmo po ito at ginagamit sa paglalaro. Pangatlo naman ay bugtong. Ito po ay palaisipan na may talinghaga. Ginagamit upang subukin ang talino at pag-iisip, kagaya na lamang ng isang prinsesa nakaupo sa tasa. At pangalawa, ang sagot po noon ay kasoy. Ang pangalawa namang halimbawa po ng bugtong ay lumuluha walang mata, lumalakad ng walang paa. Ang sagot po ay kandila. Ang sunod naman pong halimbawa ay ang epeko. Kapag sinabi po nating epeko, ito po ay mahabang salaysay na binibigkas o inaawit.
Ito po ay tungkol sa kabayanihan at pakikipagsapalaran ng isang bayani. Ang halimbawa po nito ay ang biag ni Lamang. Sunod naman po ay salawikain. Pag sinabi po nating salawikain, ito po ay maiikling kasabihan na nagbibigay ng aral at gabay sa buhay. Kagaya na lamang ng kasabihang, alam kong pamilyar na po ito sa inyo, kung may tiyaga, may nilaga. At panghuli naman ay ang awiting bayan na patula. Ito po ay tulang inaawit na nagpapahayag ng damdamin, karanasan at kultura ng mga tao. Ang halimbawa po nito ay ang bahay kubo. Sa mga halimbawa, kung inyong napapansin, ito po ay nagpapahayag sa pamamagitan ng tinig. Ito po ay binibigkas, kadalasan sa kanila ay binibigkas, kadalasan naman ay inaawit, o sinasabi ng malakas upang marinig ng iba. Okay, bigyan ako ng heart reaction kung naiintindihan ninyo ang salitang pagbigkas at mga halimbawa nito. Okay. Salamat, Joanna, Kayla. Okay, salamat, Grace. Okay. Ngayon naman ay tatalakayin natin ang pangalawang anyo ng panitikan bago dumating ang mga Kastila at ito po ay nasa anyong pasalindila. Ano nga ba ang pasalindila? Alam kong pamilyar na ito sa inyo dahil natalakay na natin noong I think nung second year or third year ba tayo. Okay. Pag sinabi nating pasalindila, ito po ay mga panitikang na ipapasa sa pamamagitan ng pagsasalita at pakikinig, hindi nakasulat. So ito po ay ipinapasa, sa salitang ipinapasa sa bibig o tradisyong oral. Hindi po ito nakasulat kaya mahalaga ang matibay na memorya at paulit-ulit na pagbigkas upang hindi ito makalimutan. Dahil dito rin may mga pagkakataong bahagyang nagbabago ang kwento. Ngunit nananatili ang pangunahing aral at mensahe. Ilan sa mga halimbawang ito ay ang pakilipat po. Okay. Una ay ang kwentong bayan. Ano nga ba ang kwentong bayan? Ang kwentong bayan ay kwentong pasalaysay tungkol sa buhay, kaugalian at karanasan ng karaniwang tao na may aral. Ang halimbawa po nila ay ang una, Juan Tamad, si Pilandok at ang Matching. Ano nga ba ang kwento ni Juan Tamad? Okay. Ang kwentong bayan ni Juan Tamad ay tungkol sa isang lalaking kilala sa pagiging tamad at palaasa, na ayaw magsikap at umaasa lamang sa swerte. Habang si Pilandok naman ay ang kwentong bayan tungkol sa isang maliit, ngunit matalino at maparaan na tauhan na gumagamit ng talino upang malampasan ang malalakas na kalaban. Habang ang Pagong at ang Matching naman, pamilyar ba kayo sa kwentong bayan ng Pagong at ang Matching? Okay. Bigyan ako ng heart reaction kung alam niyo ang kwento ng ang Pagong at ang Matching. Okay. Magtatawag ako ha. Ibigay nyo lang ng konting idea lang. Okay, Anjanette. Okay, ano nga ba ang tungkol sa ang Pagong at ang Matching? Okay, paano Ano po, si Pagong at Matching ay matalik na magkaibigan. Mabait at matulungin si Pagong, ngunit si Matching ay tuso at palabiro. Okay, tama. Maraming salamat, Anjanette. Okay. Ang kwentong bayan na si Pagong at ang Matching ay tungkol sa dalawang magkaibang ugali. Ang Matching ay madaya at sakim at ang Pagong naman ay matalino at mapagpasensya. Salamat sa iyo, Anjanette. Okay. Ang susunod naman na halimbawa ng pasalindila ay pakilipat. Okay. Alamat. Okay. Ang alamat ay kwento. Kwento na nagpapaliwanag ng pinagmulan ng mga bagay, lugar, hayop o halaman. Kagaya na lamang ng alamat ng pinya, alamat ng sampagita, alamat ng bulkang Mayon. Okay. Ano nga ba ang alamat ng pinya? Okay. Marahil kayo ay nagtatanong kung ano ang alamat ng pinya. Ito po ay tungkol sa isang batang tamad na ayaw tumulong sa gawaing bahay at laging umaasa sa kanyang ina. Dahil sa kanyang katamaran, pagsuway at palagi ang pagdadahilan na hindi niya makita ang mga bagay,
Naparusahan siya at naging pinya, isang prutas na may maraming mata. Okay, ang alamat naman ng sampagita ay tungkol sa isang dalagang masunurin at mapagmahal. Mapagmahal sa kanyang ina. So bago namatay ang ina, nangako ang anak na aalahanin siya sa salitang oo giliw. Pagkaraan nito, may tumubong mabangong bulaklak na tinawag na sampagita. Mula sa sang-ayon at oo giliw na sumisimbolo sa wagas na pagmamahal at katapatan. Habang ang alamat naman ng bulkang mayon ay kwento tungkol sa isang dalagang maganda at mabait na nagngangalang Daragang Magayon at isang binatang mahal siya na si Panganuron. Maraming nagnais na pakasalan si Daragang Magayon ngunit siya ay tapat sa kaniyang minamahal. Nang hindi nagustuhan ng ibang binata ang relasyon nila, nagkaroon ng trahedya at namatay si Magayon at Panganuron. At dahil sa labis na kalungkutan, sinabi mula sa kanilang pagmamahalan at trahedya ay tumubo ang bulkang Mayon na kilala sa hugis na perpektong kono at naglalarawan ng ganda ni Magayon. So marahil nagtatanong kayo kung bakit ito naging alamat. Ito ay naging alamat dahil ipinapaliwanag ng mga ito ang pinagmulan ng mga bagay sa kalikasan sa pamamagitan ng kwento na may aral. Ang pangatlo naman na halimbawa ng pasalindila ay, pakilipat po. Okay. Ito po ay mito. Ang mito ay sinaunang kwento tungkol sa mga diyosa at nilalang na nagpapaliwanag ng paniniwala at kalikasan. Ang halimbawa po nito ay ang Bathala, Mayari at Apulaki at ang paglikha ng daigdig. Okay. Ang Bathala po ay kwento tungkol sa taas-taasang Diyos ng mga sinaunang Pilipino na nagpapaliwanag ng kapangyarihan at pagkakalikha ng mundo. Ang Mayari at Apulaki naman ay kwento ng mga Diyos na naglalarawan ng mga puwersa ng kalikasan tulad ng araw at buwan at kung paano sila nagkaroon ng kapangyarihan. Habang ang paglikha naman ng daigdig ay kwento na nagpapaliwanag kung paano nagsimula ang mundo, tao at kalikasan ayon sa paniniwala ng mga tao o ang mga katutubo. Okay. Sa madaling salita po, ang mga mito ay kwentong paniniwala na tumutulong sa mga tao noon na maunawaan ang mundo at ipasa ang kultura at pananampalataya. At panghuli namang halimbawa ng pasalindila ay ang, pakilipat po, okay, ang katutubong sayaw. Ang katutubong sayaw ay nagpapahayag ng kwento, ritual o tradisyon ng pamayanan at ipinapasa sa pamamagitan ng paggaya at pagtuturo. Ang halimbawa po nito ay tinikling, karinyosa at singkil. So alam naman natin kung ano ang tinikling at karinyosa. So ang tinikling po ay sayaw na ginagamitan ng mga kawayan. Nagpapakita ito ng liksi, talino at kaugalian sa bukid. Habang ang karinyosa naman ay nagpapakita ng paggalang at pakikipagpalitan ng damdamin. Karaniwan itong ginagamitan ng pamaypay o panyo. At ang singkil naman ay sayaw ng Maranao na naglalarawan ng isang kwento mula sa epikong darangin na ipinapakita sa kilos at galaw, tapang at kabutihan ng tauhan. So sa madaling salita, ang mga tao ay mga sayaw na buhay na naipapasa mula sa isang henerasyon patungo sa susunod, kaya tinawag itong katutubong sayaw. Okay, muli, ang pasilindila po ay hindi pa lubos na nakikilala. Bakit ito tinawag na pasalindila? Dahil hindi pa lubos na nakikilala ang pagsusulat at kung mayroon man ay nasusulat ito sa mga piraso ng kawayan, matitibay na kahoy at makinis na bato. Okay. So, ang difference po ng pagbigkas at pasalindila ay bigkas ay ibinibigkas mo lang at ang pasalindila naman ay ipinapasa mo sa pamamagitan ng pagbibigkas. Okay. Yun lamang po sa aking parte at sana'y naintindihan ninyo ang kaibahan ng pagbigkas at pasalindila. Maraming salamat po at tatawagin ko naman si Binibining Lacuna. Okay, maraming salamat po Binibining Marilo. So magandang gabi sa inyong lahat. Ang aking ulat ay tungkol sa dalawang kapanahunan ng matandang panitikan, isa sa mga pinakaunang yugto ng panitikan sa Pilipinas. Sa panahong ito,
makikita natin kung paano ipinahayag ng ating mga ninuno ang kanilang paniniwala, kultura, at karanasan sa pamamagitan ng panitikan. Ang matandang panitikan ay nahahati sa dalawang mahalagang kapanahunan. Ang una ay ang kapanahunan ng mga alamat at ang ikalawa ay ang kapanahunan ng mga ipiko o tulang bayani. Ang dalawang ito ay kapwa nagmula sa tradisyong pasalin-salin o oral na tradisyon. So una, ito ay ang kapanahunan ng mga alamat. Ito ay nagsimula sa pagdating ng ikalawang pangkat ng mga malay. Sa panahong ito, ginagamit ang alamat upang ipaliwanag ang pinagmulan ng mga bagay at pangyayari sa mundo, lalo na ang mga hindi may paliwanag ng agham noon. So ang katangian nito ay nagpapaliwanag sa pinagmulan ng bagay, lugar, hayop at tao. At kaugnay ng paniniwala at kalikasan, pasalitang ipinapasa. Sa susunod naman, ang mahahalagang pangyayari sa kapanahunan ng mga alamat, ito ay dahil nabuo ang mga paniniwala ng ating mga ninuno. Ginamit nila ang alamat upang ipaliwanag ang kalikasan tulad ng bundok, dagat, at mga bituin, at upang mapanatili ang kanilang kultura at tradisyon. Halimbawa naman ito ng alamat ay alamat ng pinya. Ito ay pinapaliwanag nito kung bakit maraming mata ang pinya at nagtuturo ito ng aral tungkol sa pagiging masanurin at responsable sa mga magulang. Kagaya ng sinabi ni Binibining Marilo kanina. So, dito naman, sa susunod ay ang kapanahunan ng mga ipiko o tulang bayani nagsimula handang 1300 AD. Ito ay naglalaman ng mahabang kwento ng kabayanihan na nagpapakita ng lakas, tapang at katalinuhan ng pangunahing tauhan. Dito naman ay may mahahalagang pangyayari sa kapanahunan ng mga ipiko o tulang bayani. Sa panahong ito, makikita natin ang pagpapahalaga ng mga sinaunang Pilipino sa kabayanihan, karangalan at katapangan. Ang mga ipiko ay nagsisilbing simbolo ng pagkakilanlan ng bawat relihiyon. Halimbawa naman ito sa ipiko o tulang bayani ay ang biag ni Lamang na mula sa Ilocos. Ipinapakita nito ang pambihirang kakayahan ng pangunahing tauhan mula pagkabata hanggang sa kanyang pakikipagsapalaran bilang bayani. Sa kabuuan naman, ang matandang panitikan ay mahalaga dahil ito ang naging pundasyon ng panitikang Pilipino. Sa pamamagitan ng alamat at ipiko, mas nauunawaan natin ang kultura, paniniwala at kasaysayan ng ating mga ninuno. Bago po ibigay ang susunod na parte, may tanong po ako. Ano nga ba ang dalawang kapanauhan sa matandang panitikan? Pwede ko bang tawagin si Binibining Landy? Binibining Landy. Wala si Binibining Landy. Tatawagin ko si Binibining Arlo siya. Okay, Binibining Anjanette, ano ang dalawang kapanauhan ng matandang panitikan? Ang dalawang kapanauhan ng matandang panitikan ay kapanahunan ng mga alamat at kapanahunan ng mga ipiko o tulang bayani. Okay, maraming salamat po, Binibining Anjanette. At para sa sunod na parte, tatawagin ko si Binibining Tadzeya. Maraming salamat po. Maraming salamat, Binibining April. So ngayon, ngayong araw ay tatalakayin ko ang mga unang naninirahan sa Pilipinas
partikular ang mga Ita o Negrito, at ang kanilang pamumuhay at kultura. Bago pa man dumating ang mga Malay, Kastila at iba pang dayuhang mananakop, ang mga Ita o Negrito na ang nanirahan sa kapuluan ng Pilipinas. Ayon sa mga historiador at antropologo, dumating sila sa ating bansa libu-libong taon na ang nakalipas, at sila ay itinuturing na kabilang sa pinakaunang grupo ng tao sa Pilipinas. Karaniwan silang naninirahan sa kabundukan, kagubatan at malalayong lugar dahil dito nila natatagpuan ang mga bagay na kailangan nila para mabuhay, tulad ng pagkain, tubig, at materyales para sa tirahan. Hanggang sa kasalukuyan, may mga pangkat pa rin ng Ita na matatagpuan sa iba't ibang bahagi ng bansa tulad ng Luzon, Visayas at Mindanao. Halimbawa, makikita natin ang mga Ita o Negrito sa Zambales, Pampanga at Bicol. Ipinapakita nito na sa kabila ng paglipas ng panahon, patuloy pa rin nilang pinanatili ang kanilang pamumuhay at kultura. Makikilala ang mga Ita sa kanilang maiitim na balat, kulot na buhok at pandak na pangangatawan. Ngunit mahalagang linawin sa klase na ang pisikal na anyo ay hindi sukatan ng halaga ng isang tao. Ang mas mahalagang dapat pahalagahan ay ang kanilang kaalaman sa kalikasan, kultura at kakayahang mabuhay ng simple ngunit organisado. Sa katunayan, marami tayong maaaring matutunan sa kanila pagdating sa pangangalaga sa kalikasan at pagtutulungan sa komunidad. Pagdating sa kanilang pamumuhay, ang mga Ita ay, pakilipat po, next slide please. Ang mga Ita ay direktang nakatipende sa kalikasan at sila ay nabubuhay sa pamamagitan ng pangangaso ng hayop, pangingisda at pangangalap ng mga prutas, ugat, dahon at pulot-pukyutan. Gumagamit sila ng mga simpleng kasangkapan tulad ng, pakilipat po, gumagamit sila ng mga simpleng kasangkapan tulad ng sibat, pana at palaso na karaniwang gawa sa kahoy at buto ng hayop. Dahil limitado lamang ang kanilang kinukuha mula sa kalikasan, natutuhan nila na ang pagiging maingat at responsable upang hindi maubos ang mga likas na yaman. Sa usapin naman ng tirahan, pakilipat po, ang mga Ita ay naninirahan sa payak at pansamantalang mga kubo. Ang kanilang mga bahay ay gawa sa kawayan, kahoy at dahon ng puno. Hindi permanente ang kanilang tirahan dahil madalas silang lumilipat ng lugar kapag nauubos na ang pagkain sa isang lugar. Ang ganitong uri ng pamumuhay ay tinatawag na nomadic lifestyle, kung saan ang mga tao ay hindi nanatili sa iisang lugar at sumusunod sa kung saan may sapat na mapagkukunan ng pagkain at kabuhayan. Pagdating naman sa kultura, pakilipat po. Okay. Pagdating naman sa kultura at ugnayan sa komunidad, mahalaga sa mga Ita ang pamilya, pagtutulungan at pagbabahagi. Ang bawat miyembro ng komunidad ay may papel at responsibilidad. Kapag may nangangailangan ng tulong, halimbawa, may nagkasakit o kulang sa pagkain, ang buong komunidad ay nagtutulungan. Ipinapakita nito ang konsepto ng bayanihan at pagkakaisa, na hanggang ngayon ay makikita pa rin sa kulturang Pilipino. Mayroon din silang sariling paniniwala at relihiyon. Naniniwala ang mga Ita na may mga espiritu na nanirahan sa kalikasan tulad ng sa bundok, ilog, puno at hayop. Dahil dito, nagsasagawa sila ng mga ritual at seremonya bago mangaso, magputol ng puno o gumamit ng likas na yaman. Para sa kanila, ang kalikasan ay hindi lamang pinagkukunan ng pagkain, kundi isang bagay na may buhay at dapat igalang. Bahagi rin ng kanilang kultura ang musika at sayaw. Ginagamit ito sa mga ritual, kasalan, pasasalamat at iba pang pagdiriwang. Ang kanilang mga awit at sayaw ay nagsisilbing paraan upang maipahayag ang kanilang paniniwala, kasaysayan at damdamin. Sa pamamagitan nito, naipapasa ang kanilang kultura mula sa isang henerasyon patungo sa susunod.
Sa kabila ng pagdating ng modernisasyon at pagbabago ng lipunan, patuloy pa ring sinisikap ng mga Ita na mapanatili ang kanilang kultura at pagkakakilanlan. Gayunpaman, marami rin silang kinakaharap na hamon tulad ng pagkawala ng lupang ninuno, kahirapan at diskriminasyon. Kaya mahalagang matutunan natin igalang, unawain at pahalagahan ang mga Ita bilang mahalagang bahagi ng kasaysayan at kultura ng Pilipinas. Sa kabuuan, ang mga Ita o Negrito ay hindi lamang mga unang nanirahan sa ating bansa, kundi sila rin ay bumuhay na patunay ng mayamang kultura at kasaysayan ng Pilipinas. Ang pag-aaral tungkol sa kanila ay tumutulong sa atin na mas maunawaan ang ating pinagmulan bilang mga Pilipino at kung paano natin mapapahalagahan ang pagkakaiba ng kultura sa ating lipunan. At maaari ko bang tawagin si Binibining Lazo para sa susunod na topic? Okay, maraming salamat, Binibini. Ngayon naman, ipagpatuloy natin ang ating talakayan at ito ay ang mga Indonesyo. Sila ang sinaunang tao mula sa Indonesia na dumating sa Pilipinas. Sila ay bahagi ng mas malaking grupo na tinatawag nating Austronesian people o Malayo-Polynesian people. At sila ay may maraming naiambag sa Pilipinas. Next slide please. At isa na rito, mas maunlad sila kaysa sa mga Ita. Kapag sinabing mas maunlad, hindi ibig sabihin na mas magaling sila. Okay? Okay? Kapag sinabing mas maunlad, kapag sinabing mas maunlad, hindi ibig sabihin wait a minute. Kapag sinabing mas maunlad, hindi ibig sabihin mas magaling sila, kundi mas advanced ang kanilang pamumuhay. Hindi na lamang sila umaasa sa simpleng pangangaso at pangangalap ng pagkain. May kaalaman na sila sa paggawa ng kasangkapan mula sa bato, kahoy at iba pang likas na yaman. Ang kanilang kaalaman sa paggamit ng bangka at paglalakbay sa tubig ay nagbigay daan sa magaang kalakalan sa pagitan ng mga isla. At may kaalaman na sila sa paggawa ng kasangkapan at mas organisado ang kanilang pamayanan. Sunod naman may sistema ng pamahalaan. Ang pagkakaroon ng sistema ng pamahalaan ay nangangahulugan na may namumuno at may sinusunod na kaayusan. Ang dato o pinuno ang gumagabay sa kanilang komunidad at tumitiyak na may disiplina at pagtutulungan. Sa bawat kasapi, ang sistemang ito ay hindi lamang para sa kaayusan. Nagagamit din ito sa proteksyon laban sa labanan, pag-aayos ng tirahan at pagre-resolba sa mga hindi pagkakaunawaan. At dito nagsimula ang konsepto ng batas. Sunod naman ay sila ay nagsusuot ng damit. Ang pagsusuot ng damit ay palatandaan ng pag-unlad ng kanilang isip at kultura ng mga tao. Hindi lang ito proteksyon sa klima, ginagamit din ito bilang pagpapakita ng status at malikhaing pagpapahayag at pagpapahalaga na rin sa kanilang kultura. Gumagamit sila ng balat ng hayop, hibla ng halaman at iba pang likas na materyales sa paggawa ng kanilang mga kasuotan. Sunod naman ay marunong silang gumawa ng apoy. Isa sa pinakamalaking ambag ng mga Indonesyo ay ang paggamit ng apoy. Ang apoy ay nagbigay sa kanila ng kakayahang magluto ng pagkain na nakatulong upang mas maging ligtas ang kainin at maiwasan ang kanilang sakit. Ginagamit din ito bilang ilaw sa gabi at panangga laban sa mababangis na hayop. Dahil sa apoy, mas naging maayos at mas ligtas ang kanilang pamumuhay. Next slide please. Sila rin ay may sariling panitikan at isa na rito ang alamat. Ito ay ang pagpapalaganap ng alamat. Nagpapaliwanag ng pinagmulan ng mga bagay at kalikasan ayon sa paniniwala ng mga Indonesyo.
So ang mga alamat ng mga Indonesyo ay nagsisilbing paliwanag sa pinagmulan ng mga bagay, kalikasan at pangyayari sa kanilang paligid. Sa pamamagitan ng alamat, na ipapasa nila ang kanilang paniniwala at mga aral sa buhay kahit wala pang sistema ng pagsulat noon. Sunod naman ay ang pamahiin. Ito ay ang nagsisilbing gabay sa araw-araw na buhay ng mga Indonesyo batay sa kanilang paniniwala. Ang mga pamahiin nila ay bahagi na ng kanilang paniniwala tungkol sa mabuti at masamang mangyayari. Ito ang nagsisilbing gabay ng kanilang kilos at desisyon sa araw-araw, lalo na sa pakikitungo sa kalikasan at sa kapwa. At huli na rito ay ang epiko. Ito ay ang naglalarawan ng kabayanihan at pagpapahalaga ng mga Indonesyo sa kanilang pamayanan. Ang mga epiko ng mga Indonesyo ay naglalaman ng mga kwento ng kabayanihan, pakikipagsapalaran at sakripisyo. Ang mga epikong ito ay hindi lamang libangan, kundi nagsisilbing paraan upang ipakita ang mga pagpapahalaga tulad ng tapang, katapatan at pagmamahal sa pamayanan. Sa kabuuan, ang mga Indonesyo ay hindi lamang nag-iwan ng pisikal na kaalaman tulad ng paggamit ng apoy, kundi pati na rin ng di nakikitang yaman gaya ng mga alamat, pamahiin at epiko na hanggang ngayon ay bahagi pa rin ng kulturang Pilipino. Iyon lamang sa mga Indonesyo. Ngayon, dumako tayo sa mga Malay. Next slide please. Ang mga Malay, sila ang sinaunang tao mula sa Malay Archipelago na nagdala ng pamahalaan at kultura. At may tatlo itong pangkat. Una ay ang Proto-Malay, Dotero-Malay, at Later-Malay. Next slide please. Pag-usapan muna natin ang Proto-Malay. Sila ang unang Malay na dumating sa Luzon at Visayas. Sila ang nagdala ng kaalaman sa pangingisda, pangangaso at simpleng pagsasaka. Ang unang pangkat ng mga Malay ay kabilang sa unang dumating sa Pilipinas. Sila ay nanirahan malapit sa baybayin at ilog at dahil dito, sila ay madaling makakuha ng pagkain at makapaghanap buhay. May kaalaman na sila sa pagsasaka at lalo na sa pangingisda dahil sila ay nakatira sa baybayin at ilog at paggawa na rin ng mga kagamitan na kanilang kailangan. Ipinapakita nito na mas organisado ang kanilang pamumuhay kumpara sa naunang pangkat ng mga tao. Sunod naman ang ikalawang dumating na Malay, next slide please, ay ang tinatawag nating Dotero-Malay. Sila ang nagdala ng balangay na naging batayan ng maagang pamalaan at mas organisado ang kanilang komunidad at may dato bilang pinuno. Tinatawag silang Dotero-Malay. At dito, mas lalong umunlad ang sistemang balangay kung saan may mas malinaw na pinuno at tungkulin ang bawat kasapi ng pamayanan. Mas naging maayos ang ugnayan ng mga tao dahil may batas silang sinusunod at kaugalian. Pinamumunuan ito ng isang dato na gumagawa ng mahahalagang desisyon at nagpapanitili ng kaayusan. Mas naging maayos ang ugnayan ng mga tao dito dahil may batas at kaugalian na silang sinusunod. At ang panghuli na Malay na dumating ay tinatawag nating Later-Malay. Sila ang Malay na napadpad sa Mindanao. Sila ang nagdala ng mayamang kultura na panitikan. Ito ay mga epiko, alamat at mga kwentong bayan. At dito, lalong umunlad ang panitikan at tradisyon sa Mindanao. Ang ikatlong pangkat ng mga Malay ay napadpad sa Mindanao. Sila ang nagdala ng epiko, alamat at kwentong bayan. Ang mga kwentong ito ay nagsilbing paraan upang maipasa ang kanilang kasaysayan, paniniwala at mga aral sa buhay sa susunod na henerasyon. At karaniwan itong ipinapasa sa pamamagitan ng pagkukwento at awit, kaya nanatiling buhay ang kanilang tradisyon. At ngayon, sa aking itinalakay, makikita natin na bawat pangkat ng Malay ay may kanya-kanyang ambag. Unang pangkat, pamumuhay. Ikalawang pangkat, pamahalaan, ang balangay. At ang ikatlo ay ang kultura at panitikan. At iyon lamang ang aking diskusyon sa parteng ito at maaari kong tawagin si Binibining Denise upang ipagpatuloy ang ating talakayan.
Maraming salamat, Binibining Lazo. Bigyan naman natin ng maraming puso si Binibining Lazo at para malaman natin kung nakikinig pa ba kayo, paki-comment sa comment box ng puso para malaman natin na nandito pa kayo. Paki-comment bago tayo tumuloy sa susunod na topic. Yan, puso, maraming puso. So marami ditong may puso. May puso. May mga in love dito. Okay. Sana all. Okay, ngayon naman, itutuloy ko ang talakayan tungkol sa iba pang pangkat ng dayuhang bago dumating ang mga Kastila. Kung napansin nyo, hindi lang mga Kastila ang nakaimpluwensya sa atin. Marami na talagang dayuhan ang nakaapekto sa kultura, panitikan ng Pilipinas kahit noon pa. Ngayon, next slide please. Salamat. Bago pa dumating ang mga Kastila, ang Pilipinas ay isa ng sentro ng kalakalan sa Asya. Ibig sabihin, daghan kaayo mga dayuhan nga niagi, nanirahan, o nakipag-ugnayan sa mga katutubo. Maragod nagniog mga ex-fling-fling, char. Ang epiko nito, nahubog ang paniwalang kultura at panitikang pasalindila ng mga sinaunang Pilipino. Hindi lang produkto ng Kastila ang ating panitikan, bago pa man sila dumating. May sarili na tayong mga kwento, alamat, at epiko na ipinapasa ng mga katutubo gaya ng mga sinabi ng mga past reporter. Sa madaling sabi, naanagyud tay mga kaugalingong panitikan sa una pa. Gipasa-pasa lang ni siya sa istorya, sa mga chika-chika, or for short, we can say mga marites. Okay, next slide please. Unahin natin ang mga insik sa mangungusi. Kisay mo tanaw dirig mga Chinese drama, isa daw, I'll give a heart reaction or mga thumbs up. Okay, madami pala mga mutanaw pod og mga Chinese, no? Mga Chinese drama. So, dumating sila sa Pilipinas noong ika-3 hanggang ika-8 na siglo. Tinawag silang manggugusi dahil sa kanilang paraan ng paglilibing. Imagine ana no, inilalagay nila ang bangkay sa gusi or kana ganing mura pagpat na dako o banga at ibinabaon sa bakuran ng tahanan. Para sa akin, pinapakita nito kung gaano nila pinapahalagahan ang pamilya kahit lampas na sa kamatayan. So no, grabe kaayo og love ang mga Chinese or mga inchik sa una day no. Until karon guro naagya po na sila. And next slide please. So ugnay sa panitikan sa mga inchik. Makikita natin ang impluwensya nito sa panitikan, may paniniwala sila sa buhay, pagkatapos ng kamatayan at sa paggabay ng mga ninuno. Relatable kaayo ni sa atuan no kay pananglitan tuwing undas or karang kuanting karang araw ng mga patay gani daghan gihapon ang mutuo nga ang mga yumao kay mubalik ug magbantay sa ilang pamilya. Napay mutuo ari na kuan sa inyo ang mga pamilya na muingon baron or inyong mga lolo or lola na muingon gani na naara na sila mubalik nagbantay ra na sa inyo bisan pag niadto na sila sa kuan, di ba no? Kay ako apong mga kaluluhan no kay magsigi gyapon sila gihisgot sa kalag ni kuan ni nana nagyapon na pero kita as mga apo, mga anak, mo respeto ra gyapon na mo respeto ra gyapon ta no. Mao ni ang makita nato sa mga alamat ug kwentong bayan sa mga insikpod karang sa mga nakita nato ng mga salida ba. So next slide please. So karon naapod tay mga Bombay. Moingon guro mo Bombay na karang isagol nimo sa inyong karang pagkaon dili pero ang tawag sa mga Hindu sa unang panahon diri sa Pilipinas kay mga Bombay. Ngano man kay katong dumating sila sa Pilipinas nung ika-12 or hanggang ika-14 na siglo, nahati na sila og duha ka buok. Naatay Beda or mao na akong pag-pronounce pagbasa Beda na sumasamba sa araw at kalikasan. Ang ikaduha na type kay Brahmin na may mas organisadong relihiyosong paniniwala. Para sa kanila, ang kalikasan ay hindi lang paligid, may espiritu at
kapangyarihan ito. Makabantay man guro mo karang nasa picture, di ba? Na ay mga statue or na mga karang kuan gani na mga tao na ay murag form og sun. So mauna pud ang sa Hindu na mga tuo-tuo nila. So kita mo respeto man ta sa ilaha, mo nang kuan siya diverse siya sa tua karong panahon na ba. Kay mo sabot man ta unsa ilang gituuhan, kita pud mo sabot ta sa atuang sila musabot sila sa atuang gituuhan. So next slide please. Ugnay sa panitikang Bombay. So, dahil sa paniniwalang ito, maraming alamat ang nabuo tungkol sa pinagmulan ng bundok, ilog, araw at gabi. So, kung makabantay guro mo 'di ba sa mga gipang mention sa mga recent or sa mga niagi na reporter na sila mga alamat gani na giunsa pagkuan anang mga karang bundok katong unsa to katong perfect cone na giingon ni Binibining Marillo sa kanang ilog, araw at gabi naa pa ni daghan kaayo na mga alamat or mga epiko na mga kuan gikan po gani sa sa Bombay or sa Hindu. So ang mensaheng dala nito ay malinaw. Ang kalikasan ay may mahalagang papel sa buhay ng tao. Hangtod karon makaingon ta na makita gihapon nato sa atong pagrespeto sa kinaiyahan sa mga taga-Hindu since malawak naman yung ating mga resources ngayon, marami tayong nakikita ng mga movie sa Lida na ni-relate po siya sa kuan Hindu pod. Parihaan ng kinsay nakuan na ng salida na every child is special o kana pong kuan ay sakto ba na Hindu na sila gikan or maybe I'm wrong. Pero sa kung pagkuan kay murag mao na ilaha mga Hinduism na pud sila mga inana pa. So next slide please. At nandito naman tayo sa panghuling pangkat. Ito ang mga Arabi at Persiano. Sila ay mga okay, thank you kay Yalin. Yes, usap po na siya sa example Yalin. So, ang huling pangkat ay mga Arabi at Persiano. Sila ay mga mangangalakal at misyonaryo na nanirahan sa Mindanao at Sulu. Kasi nakaadto na og Mindanao og Sulu sa iyang part at Mindanao og Sulu. Na ba may mga families adto or nakadungog ra ba mo, di ba kay kuan mailado na kay silingan ra nato. Very good kay kana sila daghan kaayo og mga Arabs or karang mga Islam gani na mga kuan relihiyon ana. So dinala nila ang pananampalatayang Islam at kaalaman sa pamumuno at kalakalan. Dili lang sila niagi naghimo gid sila ilahang kabahin sa kultura sa mga lugar na ito. Mo nang gitawag nato sa katong kumakuan ta sa una kay kana gani mga terorismo na daghan kaayo pud pero dili tanan. Pero mao pud na ato ang gipang kahadlukan ba kay karang samot ng mga magkuan hijab na marag na murag daghan sila og mga negative assumptions sa ilaha. So, okay, next slide please. Okay, makikita ang impluwensya